Magandang araw mga proyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Ngayong araw po ay meron tayong napakaswerte ho natin na naanyayahan natin si Dr. Castro upang maging resource person natin sa ating talakayan ngayon, here in Proyekto Pilipino. Of course, si Dr. Castro ay very well known sa kanyang field of anthropology. He's a professor in anthropology in the University of the Philippines and specializing on cultural anthropology. And he was also dean, ano ho? Naging dean po kayo or department head, no? Department head. Yeah, department head. And then assistant dean, no po? And Mhm. and of course he has done extensive research on indigenous communities, not just in the Philippines, but all over Asia, no, in the different parts of the Asia Pacific, ano ho? Hindi lamang Asia na. And of course, maraming salamat Dr. Castro and you na pinunlakan niyo ho yung aming paanyaya sa inyo kasi correct me if I'm wrong, Dr. Castro, no? So this is a very critical topic for us to understand, no? If we are to really work on a national development plan for the Philippines, ano po? Kasi very often what is forgotten are the diversity of our culture, ano? And therefore sometimes and kasi siguro background din, no, Dr. Castro. I work with Caritas Philippines. So I go around Mhm. a lot, and when I go around, I am met by they have this big thing about Imperial Manila. Okay, so like for example, today I just came from Leyte, no. So I met with the Visayas East sub-region of Caritas Philippines, and as I go around, I was in Mindanao twice the past month, and then I'm going to North Luzon 2 weeks from now. Then I realized how different we are, and yet we share the same aspirations, no? And yet, yun dun ho, I think dun kumisan po nagkakatalo, we plan from one perspective, no? I don't know if you could guide us through that thinking, yung diversity natin. Tama naman yun na dahil ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang isla, may iba't ibang kultura na nag-emerge sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ano? Mhm. Alalahanin natin kasi yung konsepto naman ng Philippines as a country ay talagang nagsimula lamang nung panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Pero bago yun, meron tayong mga hiwa-hiwalay na mga chiefdoms Aha. sa iba't ibang parte ng Pilipinas na may iba't ibang ang kultura. So masasabi natin na ang Pilipinas ngayon ay isang multi-ethnic na country, Mhm. multicultural, multilinguistic din. Opo, opo. And yun yung isa sa mga correct me if I'm wrong, ano ho. Kumisan pakiramdam ko, especially as I go around, hindi masyadong natitake into consideration yung multicultural and when we begin to plan, ano ho, parang it's always para tayong cookie cutter, one size fits all, ano po. Tama yon at palagay ko yung roots ng ganoong problema, quote-unquote, ay dahil nga nung binuo tayo bilang isang bansa, simula bilang isang Mm. kolonyal na bansa, ano, later bilang isang independent republic, naghahanap ng ano ba yung shared na identity ng mga Pilipino. At ang naging recourse ay maghanap ng standards. At syempre, yung naging standards of what Philippine is ay nakabase sa kung nasaan yung seat of power, and that is Okay. Manila. So Opo. yung pagkakaroon natin ng mga national symbols tulad ng pambansang damit, barong Tagalog, pambansang bahay, bahay kubo, pambansang ah, bulaklak, sampagita, etc. etc. Lahat ay nakabase sa kung nasaan yung lugar ng Katagalugan. Opo. Yun yung agenda nung nakaraan. Naintindihan ko kung saan nanggagaling yun dahil nag-a-attempt na ibuklod tayo sa isang bansa. Pero yun nga, at the expense of
respecting yung iba't iba pang kulturang umiiral sa ating bansa. Mhm. Halimbawa, pag sinabi nating pambansang damit ay barong Tagalog, para bang yung mga hindi nagbabarong Tagalog ay Hindi hindi mga Pilipino. Pilipino, yung Opo. oo, yung nakabahag ba ay hindi. Kaya dati nga, noong, kasi kare-retire ko lang sa UP last January, Okay po. pero dati kung merong sinasabing magsuot tayo ng Filipiniana, may picture taking sa steps ng aming building, lahat nakabarong Tagalog. Ako, nagsusuot ako ng either suot ng mga tausug o suot Mhm. ng mga kalinga Opo. para gusto kong ipakita na hindi lang naman yan ang Pilipino, kundi may iba't iba pang mga pananamit ang mga Pilipino. So, laging nagiging invisible yung iba't ibang kultura. Sa ngayon, dapat patampukin natin yon Opo. dahil yun nga, nakakaligtaan siya at saka meron talagang masamang loob yung mga hindi Tagalog o hindi taga Maynila o hindi taga Luzon Mhm. na parang nane-neglect ang kanilang kultura. Example lang ho, mga around 3 weeks ago, nasa isang meeting ako. And so pinag-uusapan yung sitwasyon sa bansa, etc. And then kung ano mga programang pwede, yung civics, about civics education information. Hindi ako makatiis. Sinabi ko na alam niyo maganda yung plano yung civics education, pero ang aking pananaw at kutob, napaka Manila centric nung design ho. Yung design nung curriculum ho. And nagtutugma ho doon sa sinasabi ninyo. And for me, isa sa mga magandang nangyayari ngayon sa simbahan, I'm sure you're aware of one of the last gifts of Pope Francis sa simbahan, yung synodality, yung pakikinig sa isa't isa, and listening to the context of people and journeying together as a community, no? So kaya pag umiikot ako, yun yung nasa kaisipan ko rin, no? Yung pakinggan, kasi nga aaminin ko ang dami kong hindi alam. And Mm. sometimes when you plan, you think maayos yung plano, pero yun nga, kagaya ho ng sinabi niyo, di ba, na Filipiniana barong Tagalog, then you realize merong iba mas ang Filipiniana nila is bahag, no? And for me, napakahalagang kamulatan, Dr. Castro, is that, I don't know if that's right, unang-una yung awareness of our Yes. diversity. My concern is how do we keep it alive, no? I don't want to use the word preserve, no? Kasi para kang nag-freeze or something, But how do we keep alive the no, yung pagka diverse ng ating kultura, which is for me more a strength and the richness of our country than kahinaan, ho. How do you do that? How do Ah, we? mm. Una muna mag-comment ako doon sa unang binanggit mo na yung sa curriculum ng Department of Education. Talagang medyo problematiko kasi ah, sa pananaw kasi ng DepEd, lahat dapat ng mga curriculum, syllabus, mga reference materials, laging dapat ay aprobado ng Central Office ng Department of Education. Ang Opo. problema diyan, halimbawa may mga kurso tulad o mga subjects, halimbawa Philippine History, na ang tinatalakay naman ay ang mga issue ng mga pambansang bayani, mga pambansang pangyayari, Opo. nakakaligtaan ano yung local history, ano ba yung mga naganap sa partikular na lokalidad na hindi nakakapture ng national history. Ngayon, hindi yun nasasaklaw ng curriculum. Siyempre sa Mhm. central office kasi hindi naman sila aware doon. Opo. Ganon din pagdating sa iba pang mga, ayan nga, yung mga local cultures. Dati nga, kami sa UP, sa College of Social Sciences and Philosophy, meron kaming pinapatakbong summer training para sa mga social studies and social science teachers at nagre-rekomenda kami ng mga reading materials at references na magagamit ng mga guro. Mhm. Pero ang sabi ng mga guro sa iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang
kinakailangan daw aprobado pa ng DepEd yung mga reference materials na yon kahit hindi naman siya yung gagamiting textbook, kundi supplementary lamang sa Supplementary, gagamitin ng teacher. aha. Kahit daw yon aprobado dapat ng central office. Hindi yan handle ng central office. Correct, So yeah, sa aking aha. pananaw, dapat ay meron ding autonomy yung mga Mhm, regional offices ng DepEd o mga provincial offices para mag-incorporate ng sariling disenyo ng kanilang mga curriculum. So ano siya problema siya na pangkabuuan. The same is true sa iba't iba pang ahensya ng ating pamahalaan. So yung katanungan mo tungkol sa paano ba natin ma-sustain yung ganitong klase ng awareness sa ating mhm. diversity, unang-una, kinakailangan visible ito sa ating public. Okay. At pag sinasabi kong visibility, dito ang challenge ah, sa traditional media, sa social media, sa mga television programs, sa mga pelikula, kinakailangan merong imahen ng mga Pilipino na hindi tayo pamilyar na Mhm, dahil sila ay marginalized groups. Unfortunately, bato-bato sa langit ang nakikita natin kahit sa mga teleserye, problema sa isang middle class family sa Maynila. Nag-iinglisan pa nga oo, yung mag-ina, mag-ama, ganyan ano. So ito ang nagiging image natin at tumitimo yun maging sa ating mga kabataan. aha, So yun yan ang una kong nakikita, visibility. Ikalawa, yun nga, magkaroon ng formal na mga awareness programs correct. sa ating bansa, iba't ibang mga ehensya, iba't ibang mga institution na meron silang awareness, first awareness, later sensitivity, ano? Kasi Aha, pwedeng aware ka nga, ganun pala ang mga badyaw, pero hindi naman tayo sensitive na nakakasakit tayo kahit hindi sinasadya ano aha, sa ating mga ginagawa. So, ito dapat ginagawa na panglahatan sa iba't ibang parte ng ating mga social and political mhm, institutions. aha. And ano ho, ah, anong efforts ang nakikita natin nung ngayon na ginagawa ng well, academe of course, ano ho, but of course even the government institutions na talagang yun sabi niya nga ho, awareness at pag-unawa, no? It's not just awareness Mhm. but also a certain level of understanding the culture, ano ho. What are the efforts being made, no, both by yun na nga yung kadalasan I guess academe ang gumagawa ho, ano, pero siyempre yung mahalaga Mhm. rin na merong mga government agencies na as I said, I don't want to use the word preserve, ano, pero pinapanatiling buhay, no, at yumabong pa yung iba't ibang ang yaman ng kultura natin ho, 'di ba ho? Yung yaman ng Tama. ating Mhm. kultura. Oo. Kung sa educational system, yes, merong mga efforts, pero hindi ko rin masasabi na lahat ay merong efforts kasi marami ring problema sa educational system. Halimbawa, maraming mga teachers, lalong-lalo na sa public school, na hindi naman sila aware sa ano yung mga local cultures. Correct. Halimbawa, yung wika na lang, ano, na gagamitin as medium of instruction, hindi naman sila taga doon, kundi ina-assign lamang sila. At sabi nila, kulang din sa reference materials. At Mhm. yung mga, halimbawa, binanggit ko yung pagtuturo ng history, marami sa mga, lalo na mga kabataang teacher, hindi rin naman equipped ng husto paano i-handle yung mga subjects na assigned sa kanila. Ang Mhm. kadalasang reklamo, matatapos na yung school year, nasa panahon pa lang sila ng hapon. Hindi nila matapos-tapos yung ano. Kasi yung dating pamamaraan ng pagtuturo, napaka-traditional na ito yung mga petsa, ito yung mga Aha. pangyayari sa halip na thematic. Halimbawa,
ano yung mga common themes na tumatago sa ating kasaysayan, ano man yung period na yon. Aha, So aha. may mga ganyang problema. Ikalawa, in fairness sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, meron namang mga ahensya ng gobyerno na merong mga efforts. Isa na Aha. rito ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ano? Opo. Na merong mga pagbibigay ng awards sa mga gawad manlilikha ng bayan na Mhm. nagmumula sa mga indigenous communities natin. Mhm. Kaya lang para sa akin, ang ginagawa kasi ng NCCA parang limitado lang talaga sa arts, ano? Correct. So parang kung ano man yung parang ano ang kanilang mga textile, ano kanilang mga pottery, ano kanilang music, ganun lang. Hindi Ah, masyadong nagpapalalim sa kanilang ano ba ang kanilang core values, ano pang-araw-araw ba na ang buhay, kanilang 'di ba po? Oo, pang-araw-araw na buhay. Sasabihin ng NCCA kasi hindi naman 'yun ang mandato namin, mandato naman namin arts ano. Mhm. Kaya ito yung ikalawang problema. Ang ikalawang problema, ang mga ahensya ng pamahalaan natin hindi nagwo-work together. May kanya-kanya silang silos. Sige, itong ginagawa niyo sa NCCA, itong gagawin namin sa DSWD, itong gagawin namin sa NCIP. At kadalasan hindi nag-uusap yung mga yan at hindi Mhm. coordinated. Madalas nga may reklamo ang mga communities natin na iba-ibang ahensya yung lumalapit sa kanila, pare-parehong nagse-census, pare-parehong nagse-survey, pero paulit-ulit lang yung tanong. So, Aha, naiinis na yung mga respondents. aha. So, kaya binanggit ko nga kanina, dapat holistic yung approach. Dapat merong isang national strategy kung papaano mai-incorporate ang diversity sa development, ano? Mhm, mhm. Sa dating tinatawag na NEDA, ano, iba na kasing pangalan ng Yeah, yeah, NEDA, iba hindi ko Department matandaan. of something na ngayon, oo. Oo, meron silang parang binanggit na mga approaches, pero kinakailangan magpalalim doon. Concretely, papaano yun gagawin, ano? Aha. Siguro kinakailangan kasing tignan ano yung mga potential conflict areas. Halimbawa, ito ay theoretical na halimbawa lang. Kasi naririnig ko dati na pinag-uusapan ano ba dapat daw ang pambansang ulam, ano? So may Mhm. pagtatalo na kung ito ang sinigang kasi ito yung paborito daw ni Dr. Jose Rizal, yung sinigang na ayungin. Aha. Sabi nung iba, adobo kasi ang mga OFW yan ang pinakamadaling iluto at kayang maibahagi sa ibang bansa. Tapos ang DTI gusto pa ngang i-standardize papaano ang pagluluto ng adobo. Again, ang problem sa pag-standardization, i-stifle mo ang variations, ano, Aha, ang aha. local cultures. So, meron nagsasabi naman lechon kasi tuwing mga piyesta, may Dapat may handaan, lechon. kasalan, ito yung pinagdiriwang natin. Wala akong ina-advocate kung alin dyan, pero tingin ko automatically out ang lechong baboy kasi merong ma-offend na mga Muslim Filipinos. Correct, Dapat yes. sila ay pasok sa ating national picture, national symbols. So yung mga bagay na siguro by elimination tingin natin ay makakasakit sa iba, yun Mhm. ay itatabi natin. Hindi naman natin sinasabing hindi dapat maglechon ang mga taga Luzon at taga Visayas, ano? Pero Aha, aha. pag nagde-depict tayo na ano ba ang shared na pagkain ng mga Pilipino, maghanap tayo ng hindi nakaka-offend sa iba. So, para sa akin, yun yung isa sa mga guidelines na Aha. dapat tignan sa mga images na gusto kong i-portray, sino ba ang male-left out sa mga images na ito at Na. bakit at paano natin yun ma-overcome. Mhm. Kasi lalo na ang akin lang hong observation, especially when we talk about the IPs, ano, pag present
para siyang napaka-esoteric, 'di ba ho? Yung Yes. and it gives you that impression na parang this is sa isang nakaraang panahon ng Pilipinas, meron Tama, ito, tama, 'di ba? Imbis na yung sabi niyo nga ho, ano ba yung pang-araw-araw na buhay nila, yung pang-araw-araw na kultura tama. nila. Parang ganun Ta- yung conflict ano ho na nakikita ko. Even ano ho, even I will not mention the programs, but even some church programs natutulungan sila, parang sinisira yung kultura. Kasi parang mhm, halimbawa ho, yung pagbibigay ng livelihood or mhm, ng pabahay, parang mhm, nakakalimutan na meron tayong kulturang dapat maunawaan bago tayo mhm. pumasok dun sa komunidad ano ho. So parang sa akin isang malaking kasalanan yung gano'n na so Tama. Oo. I totally agree sa sinabi ninyo, no? Kadalasan nga ang representasyon sa buhay ng mga katutubong Pilipino kung ano yung buhay nila sa nakaraan o yung traditional na pamumuhay. mm, Wala namang masama doon, pero sana i-update yon maging sa kasalukuyan nilang kalagayan. Ang mm, mga IPs natin, nagse-cellphone din sila, nagba-basketball din sila. oho, Hindi sila laging nakabahag. Ano? Halimbawa, experience ko sa fieldwork ko sa Cordillera, kapag sila nagsasaka, at sa Kalinga ito, no, nagbabahag sila kasi yun yung mas ah, ano to, mas free yung katawan, hindi mapuputikan yung mga pananamit. Pero sa mhm, mga ordinaryong pakikitungo sa mga kababayan nila, nakasuot sila ng damit ng katulad din natin. oho, So, when I said na kailangan may visibility, hindi lang dapat yung nakaraan, kundi pati yung kasalukuyan at yung mga daily problems nila at issues, ano? mhm, mhm, Yung pangalawa, marami pong mga programa yung ating gobyerno, pati na yung simbahan, na siguro hindi naman siguro sinasadya, merong magandang intensyon, pero yung pala ay merong negatibong impact. resulta, oh. Kasi inaakala natin na tayo ang nakakaalam sa lahat ng solusyon, parang tayo ang magaling. Meron akong halimbawa niya ng isang programa dati ng ah, ah, Department of Social Welfare and Development sa hanay ng mga agta, tinatawag ding dumagat sa bandang Aurora Province, Mhm, kung saan nagbigay sila ng pabahay kasi sabi nila kawawa naman tong mga agta, palipat-lipat ng tirahan. So nagbigay sila ng mga permanenteng pamamahay. Ngayon, tinirahan ng mga agta pero after a few weeks, inabandon na nila. Nung tinatanong ko yung mga agta, bakit iniwan ninyong bahay na binigay sa inyo? Ang gaganda naman. Sabi nila, naku, kasi nagkakasakit kami, ang daming mga insekto, ang daming mga langgam. Kasi sa tradisyonal na pumumuhay ng mga agta na palipat-lipat nga, kapag mhm, meron silang mga kinakain, yung mga kanilang mga tira-tira, tinatapon lang nila sa tabi-tabi. At yun naman ay mga organic materials. Tapos okey, kinakain yun ng mga insekto. So pag marami ng insekto, lilipat na naman sila ng tirahan. Ibig okey, sabihin, dapat ang konsepto ng pabahay kasabay ng konsepto ng kalusugan, mhm, konsepto ng paglilinis, ano siya, it's a total cultural change. Hindi yung meron ka lang gagamutin na isang bahagi ng problema tapos hindi mo nauunawaan yung yung relasyon kabuuan nito ano sa ho, iba pang mga problema. oho, So dapat ganun ano, ganun din sa mga economists natin, purely ang tinitignan ay ang kita, lalaki ba ang kita ng mga tao, hindi tinitignan yung magkokos ba to ng social division kasi magkakaroon mhm, ng inggitan. So, dapat pangkabuuan ang tinitignan natin kapag may ini-introduce tayong mga programa programa. ho So, ano, tama yung sinabi ninyo, dapat ang una munang step ay alamin ano ang kalagayan ng isang grupo, anong kanilang mga problema at mga kahilingan mhm, at mhm, mula doon gumagawa ng mga planong proyekto o programa
ng kasama yung mga mamamayan natin na siyang makakapagsabi kung ano talaga ang kanilang pananaw. Mm. Hindi yung bumababa tayo na meron ng kaagad magandang ideya. Mhm, Dr. mhm. Castro, meron kayo isang field na I'm very interested in, yung museums, role ng museums, ano. Alam ko, 'di ba noon Okay. before the pandemic, there was a group ng mga museums, talaga umiikot sila all over the country advocating nga mga museums. So maybe we can talk about that a little bit more kasi palagay ko mahalaga ang museum sa formation and education ng ating hindi lang kabataan, but lahat tayo ho. Maybe we can talk more about the role of museums in ano. At maganda ho na nabanggit ninyo yan. So, sa nakaraan kasi ako yung Philippine President ng International Mm. Council of Museums. So, Oo. may network kami ng mga museums and museum practitioners sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dati kasi ang pagkaunawa natin sa museum, isa siyang permanenteng lugar kung saan ang mga tao ang pupunta at i-appreciate ang fine art do sa Mm. museums na yon. Pero tapos ganun lang, napaka-passive lang, nag-o-observe lang tayo. Pero sa makabagong definition ng museum, isa siyang lugar kung saan nagsasalubong-salubong ang iba't ibang community activities. Mm. So, pwedeng meron diyang concert sa loob ng museum, merong mga roundtable discussions, meron yung ginagawa naman, yung mga field trip ng mga estudyante. Maraming papel ang museum. At Mm. kadalasan ang nakikita lang ng outsider sa papel ng museum ay yung exhibition. Exhibition. Pero oo, mas malalim pa doon ang ginagawa ng museum. Una muna, syempre ay research. Yes. Pangalawa ay pagko-collect ng mga materials for exhibition, tapos education, Oo. etc. So tama kayo na merong mga museums na nag iniikot sa iba't ibang lugar para dalhin ang kanilang mga exhibit. Ako ho nakatira ako sa Pasig City, ano. Mm. Dati yung aming H. Oatley Beyer Collection na matatagpuan sa UP Diliman. Ito yung mga artifacts na nakolekta ng anthropologist na si H. Oatley Beyer. Mhm. Dinala namin sa Pasig City Museum para doon ma-display. So nagiging accessible siya sa wider Opo. audience. Oo. Hindi lang yung kailangan ang tao ang pumunta sa museum. Meron din namang mga exhibition na sa ngayon ginagawa sa mga mall kasi ito Aha. nang makabagong public plazas ng mga Pilipino eh. Dati pupunta ka sa plaza para sa libangan, magpahinga, Aha. pero ngayon Mall. mall para na rin mag-shopping, magsimba, mamasyal. Kumain. So meron na rin mga exhibitions na ginagawa sa mga mall. At hindi lagi ring tradisyonal. Kasi iba't iba ang klase ng mga museum. Siyempre may mga museums of art, may mga museums of ethnological artifacts. So depende sa klase ng museum. Isa ho sa ano manghang-mangha akong koleksyon is yung gold collection ni Locsin na nasa Ayala Museum ano ho, yung pre-Spanish. Alam niyo lahat ng kausap ko pag pinag-uusapan na namin yung kadalasan pinapasok ko to pag nagkukwento, oh ang galing ng ganito, ng ganito, yung mga puro foreign ano. Sabi ko naku puntahan niyo yung gold collection na nasa permanent ano yun, on permanent loan that I believe ano sa Ayala Museum. Kasi manghang-mangha ako sabi ko, wow, ganyan tayo kagaling. Yung craftsmanship, 'di ba ho? And ang galing, sobrang galing. I think everybody should see that ano. And maganda ho sana kasi siyempre nung nandun ako, umiikot lang ko then I was reading lang the ano, but maganda yung merong kabuuan kwento, 'di ba ho? Yung mga ano, baka you can comment on that. Kasi for me, that is one of the things that I find na isa sa mga bagay na dapat makita natin, maunawaan natin.
Kahit ako namangha rin sa gold collection ng Ayala Museum, ano. Mhm. Alam naman natin na mayaman sa ginto ang Pilipinas, Opo, pero ang opo. maganda kasing nagawa ng Ayala, napag-ipon-ipon ito, no? Mhm. Nanggaling siya sa iba't ibang lugar, bagamat kalimitan galing sa Surigao, sa Yes. Agusan, doon marami nun. Banggitin ko, sa museums, meron talagang permanent collection, meron ding rotating exhibits, ano. Yes. Uh-huh. Yung gold collection na yon ay sa isang mahaba namang period, pero hindi siya permanenteng exhibit dahil on Okay. loan nga lang siya Yeah. sa Ayala Museum. Pero yun ang kadahilanan kung bakit ang mga tao babalik at babalik sa museum, kasi hindi po pwedeng, ay, nanggaling na ako doon, Nakita nakita ko ko na na yan. yan. Oo, oo. Merong mga bagong exhibit na naman. So, patuloy, kung meron tayong continuing education, ganun din sa mga museums, ano? Mhm. Kaya ako rin namangha, alam ko mayaman tayo sa ginto, pero yung ganong ka-fine na ginawa ang mga objects na ito, Mhm. hahanga talaga tayo. Hindi lang natin na ipagtatahi, pero nasa folklore na natin yan eh. May mga kanta tayo, kanta ng mga bata, di ba? Yung Mhm. sa Pen de Sarapin. Oho. Binabanggit dito, ginto't pilak, namumulaklak sa Tama. tabi ng Oho, dagat. oho, So, oho. ibig sabihin, ganong dami, pinupulot lang noon dati ang ginto sa Pilipinas, ano? Oho, oho. Kung sa Europa, ang kanilang metal age nagsisimula ng Iron Age, Bronze Age, hanggang Golden Age. Yun yung sequence. Sa Pilipinas, nauna pa ang mga gold artifacts kesa sa iron artifacts. Ang kadahilanan dito, mas mayaman tayo sa ginto, number one. Mhm. Mhm. Ikalawa, mas madali kasing i-forge ang ginto, mas malambot kasi siya, ano? Kaya't meron tayong mga gintong karayom bilang mga sinaunang artifact na natagpuan sa Cagayan. Mhm. Unfortunately, marami daw ginto natin ngayon talaga ay nilalabas na ng bansa, ano, ng mga Mhm. minahan, kaya hindi na tayong nakikinabang. So naipagdudugtong natin yung kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kayamanan ng Pilipinas, ng ating natural resources, na ipagdudugtong din natin yung ano yung ating kasaysayan, ganong kayaman yung ating Mhm. kasaysayan. So, swak na swak, ano? At syempre ako bilang isang educator, nakikita ko kung ganong ka-effective pag nakikita mismo ng mga estudyante, yung mga tinuturo sa kanila, hindi lang Correct. Oho. dinidiscuss ng teacher, kundi Oho. andyan. Kung Oho. po pwede pa nga mahawakan. So Oho. akong ginagawa ko, bagamat sa college level ito, nagdadala ko ng mga artifacts, hindi ginto, no, dahil wala akong ginto, pero yung mga halimbawa, mga stone tools na Oho. kayang hawakan ng mga estudyante para, ay, ganito pala tong katalas, ganito pala tong Yeah, kabigat. yeah. So Oho. mas natututunan nila ang mga bagay na ito. Alam nyo, Dr. Castro, yun, kasi nag-aral ho ako ng, yung masters ko, I was in New York for my masters, ano. And doon ako inggit na inggit. Kasi kumisan pag nagbe-break ako, I would go to the museum. Tapos makikita niyo yung mga grade school na estudyante, dala-dala ng mga teacher doon. Tapos mauupo sa harap ng isang painting, mauupo sa harap ng isang sculpture, at pag-uusapan nila yon, no? Nandun, nasa harap nila, no? So yun yung tama ho kayo, yung hindi lamang nakikita through mga pictures or di ba, or mga ano, pero yung talagang actual, di ba, actual na ano ho. So I think yung role ng museum talaga is very relevant ho, ano, and I think that's something that sana mas ma-integrate pa natin sa ating school curriculum na Tama kasi yon. Sa katunayan, may mandato ang bawat local government units na mag-set up ng kani-kanilang museum kasi merong resources sa mga LGU, ano. mhm, Unfortunately, maraming LGUs natin hindi alam ano ang gagawin. Meron kaming karanasan na sumulat sa amin ng isang LGU sa Bicol. Hindi ko aha, na matandaan yung bayan. Sabi nila,
nakapagtayo na kami ng isang building para sa isang local museum. Ano Oo. ba ang pwede naming i-display dito? Parang nauna pa yung building kaysa Oo. sa pagpaplano. Ano bang gusto ninyong ituro sa mga sa populasyon ninyo ng inyong komunidad, ano? Ito ba'y local history o kaya local artists? Kasi ang daming local artists. Oo. So, kinakailangan mapagplanuhan yung mga bagay na yon at maikalat nga. Kasi hindi lahat kayang pumunta sa Ayala Museum Correct. at Oo. saka sa National Museum. Museum. Oo. So meron pa rin namang gumagawa ng tulad ng binanggit nyo nang nakita nyo sa UK, meron pa rin mga field trips ng mga bata pumupunta sa National Museum pero I'm sure kadalasan ito ay mga taga Metro Manila rin Opo. dahil Oo. masyadong magastos kung ililipad mo pa mula sa ibang mga taga ibang parte ng Pilipinas. Mhm. Tapos yung Mhm. ibang eskwelahan naman, bato-bato sa langit, ang field trip nila ay pumupunta sa mga mall. Okay din naman yun, pero sana hindi lang din yun, Bilang ano? mall, ano So, ho? napakayaman nga ng ating kultura at merong mga koleksyon na talagang makikita sa mga selected places lang. Yung mga local museums, pwedeng makipag-tie up sa mga Metro Manila-based museums Yeah. para merong exchange ng Ng collection. collection. Oo. Ah, Oo, pwedeng dalhin for a certain period of time. Tapos maka-assist din. I'm sure papayag din ang mga malalaking museums na makapag-assist sa papaano ba mag-exhibit, papaano ba Mhm. mag-collect, papaano ba mag-accession, papaano ba mag-preserve. Oo. Oo. Willing na willing ang mga experts sa museum work na makatulong sa ganyan. Oo. So ito yung mga sa ganung paraan na ikakalat natin yung mga areas na maaring magamit for educational purposes ng Oo. ating mga kabataan. So kung ano yung natututunan nila sa eskwelahan, napapasyalan din nila sa isang museum. Halimbawa, eto kaso na naman ng Metro Manila kasi sa Metro Manila maraming museums. Mhm. Halimbawa, dinala ko noon ang klase ko sa Museo El Deposito sa San Juan. So, ano siya, subterranean structure, bababa ka sa ilalim ng lupa, naka-helmet pa kayo. So, makikita, kasi dati siyang reservoir ng tubig ng mga Kastila. Oo. Tapos katabi nun, yung museo naman ng Katipunan. So nauunawaan natin bakit ba sina Andres Bonifacio ang nilusob ay yung Museo El Deposito kasi gusto nilang makontrol yung tubig na Mhm. nagsusupply ng tubig sa mga Espanyol sa Intramuros. Oo. So napapag-connect-connect natin kapag napupuntahan natin ang mga ganitong Oo. lugar. Yun yung medyo kulang, ano, bitin sa atin, ano, yung ganong klaseng Oo, pamamaraan ng yung pagtuturo. mga connections, ito ang Oo. kulang, ano. Oo. Ah, Siguro kinakailangan din kasi ng degree ng exposure ng mga LGU workers natin, mga educators natin, makita yung iba't ibang possibilities sa iba't ibang lugar. Mhm. Kasi ako pag pumupunta ako sa ibang lugar, doon ko halimbawa, kararating ko lang kasi a few days ago from Bali, Indonesia, no? Oo. Oo. So, nakita ko doon, bagamat ilang beses na ako pumupunta ng Bali, pero nakita ko doon yung pagkain nila, babi guling, parang lechon natin yun ah. Parang meron silang mi pangsit, parang yun yung pansit natin ah. So, meron palang mga shared na traditions na hindi natin inaakala kasi ay ibang bansa na yan o ibang Correct. rehiyon Oo. na yan, pati sa mga wika, ano yung mga common na mga wika. So ito yung kinakailangan nating ipakita sa mga museums, what is very particular sa isang lugar and what is shared din sa Mhm. ibang lugar. Hindi tayo dapat yung silos lang kasi again, bato-bato sa langit yung ibang LGUs kasi ang gustong patampukin yung kami ang first. Dito ang first mass, dito ang first ganito, Oo. okay lang din yun pero more than that,
Yung Ano yung connection, mga ano, yung, shared ninyo sa uh, iba pang mga lugar sa Pilipinas? You know, another area of study ho na very interested ako because nga of my work, ano, yung din hong pag-aaral nyo ng localization, ano ho. I think you have Mm. that paper on development, di ba? How that the development plans must be localized, ano. Siguro background lang. Kasi nga ako nasa ano ko Caritas Philippines, ano ho. And recently after nung lumuwag na yung pandemic, we had to apply for the accreditation and then permit to operate from DSWD, no? Since we are a social development arm, no, of the church. So nung inassess kami, sabi ng DSWD, ano kayo auxiliary social development arm, which means you must not run programs locally. But kasi kami, Ah. yung Caritas Philippines, confederation kami ng mga social Ah. action centers, 86 in the different dioceses. So, ako, sabi ko, napakagandang point ng DSWD na we must localize. We must let the local community plan, conceptualize, plan and implement development programs. Ano ho? And I know you had a study, no, in one of the Quezon City barangays, ano ho, na. And sa tingin ko rin ho, yun ang number one na kailangan matutunan natin. How do we localize people, ano, hindi lamang implementing, but ako I think from the point of conceptualization to planning and then to implementing and then to evaluating, ano ho. Maybe you can talk a little bit more about that other field of interest that you have, ano ho. Tama 'yun kasi, marami sa mga proyekto, nagfe-fail dahil ang pananaw ng mga tao hindi naman kanilang proyekto 'yon, kundi proyekto 'yon ng isang ahensya. Uh, Pero kapag na-feel nila na sila ay parte ng nagplano at, nag-implement, nag-monitor at nag-evaluate ng isang proyekto, aariin nila, ito ay mm, proyekto namin. Ang tagumpay nito ay dahil sa amin at mm, kami ang may stake sa proyektong ito. So ang challenge is paano ba ah, ipaparamdam sa mga tao na ang isang proyekto ay sa inyo, ano? Tama yung nabanggit ninyo na at the very start, kinakailangang involved ang mamamayan ng isang mm. locality Correct. when implementing a project. Yes po, pwedeng ang initiative ay magmula sa labas, pero ito ay nasa antas pa lamang ng isang concept. At Mm, binabato natin sa isang locality, isang community, ano ang pagtingin ninyo rito? mm, Meron ba kayong mga alternatibong pamamaraan para maipatupad ang proyektong ito? O kaya mm, may iba ba kayong proyekto na mas nakikitang mas priority kesa rito? mm. So ito ay napaka-importante at hindi lang dapat lip service. Kasi Correct. kadalasan yung tinatawag na community consultations, meron na tayong daladalang plano tapos Binabalidate magkakaroon ng lang natin. meeting. Tapos may attendance, may pakain. Akala natin yun na yun, ano? Opo. Sa katunayan, dapat serye ng mga meetings, hindi lang isang meeting. Mhm. At iba't ibang stakeholder groups. Kasi kung ang meeting lang natin ay ang barangay officials, baka ang lilitaw ay interest ng mga officials. Correct. Kinakailangan meron din tayong pa-meeting sa mga kababaihan separately from other stakeholders. Kasi kung combined naman ng kalalakihan at kababaihan, baka naman matameme ang mga babae, ay andito ang mister ko, baka hindi siya pumayag sa aking ideya. Dapat Uh, meron ding pa-meeting sa mga kabataan kasi kadalasan iba ang views talaga ng kabataan. uh, So kapag sinasabi nating stakeholder engagement, ay nililibot natin yung iba't ibang stakeholders. Tapos mm, pwede nating tipunin, ano, yung mga representatives
sabihin natin, ito yung nakuha namin sa iba't ibang sektor at Mhm. gusto naming ma-validate kung ganito nga ba ang inyong mga pangangailangan. Opo. So, yun yung kinakailangan. Kinakailangan ding malaman kasi laging meron din namang kontra sa bawat lugar. Ano? Madalas na problema natin yan sa Pilipinas. Aha. Merong mga pagkakataon na yung mga planners, ayaw na nilang invitein yung mga kontra kasi sabihin nila, ay, naku, sisirain na naman yung proyekto, bakit pa natin yan iimbitahan? Importante rin at a very early stage, sila ay kinukonsulta. Ano Aha. man ang kanilang opinion. Dahil kaya nilang sabihin later on na hindi naman kami in-invite dyan, hindi naman kami in-involve. Ang Mhm. importante, pinakinggan natin sila. Where are they coming from? Bakit Yes. sila kumukontra? Baka naman kayang merong compromises sa mga proyektong ito, ano? Mhm. So tapos dapat din ang lengguwahe na ginagamit ay yung layman's language sa mga consultations. Aha. Marami akong naa-attenda na mga pa-meeting na ginagawa ng mga development planners na yung lengguwaheng ginagamit kahit pa man nasa Filipino, napaka-technical na Correct. lengguwahe. Aha. Kaya hindi naintindihan ng mga tao. Tapos ang lagi lang binabanggit ano yung mga positibong epekto. Dapat din talakayin ano yung posibleng negatibong Negatibo. epekto. Aha. Aha. Pero papaano natin tutugunan yun? Ah, Ano? Paano natin maiiwasan yun? Kasi pwede tayong ma-accuse na ay tinago sa amin ang ilang correct. Aha. impormasyon. Tama. Eh Aha. alam naman natin, anumang proyekto may positibo at May may negatibo. negatibo. Aha. Aha. Oo, pero kaya namang i-handle, kaya namang i-mitigate, ano? Aha. Halimbawa, ito medyo malalaking proyekto na kung merong resettlement program sa isang Mhm. komunidad, kadalasan hindi tinitake into consideration noong resettlement area yung ayos-ayos at pagkakadistansya ng mga bahayan. Mhm. Dati kasi, maaring layo-layo sila, pero sa resettlement area, magkakadikit na sila. Eh di Mhm. pwedeng magresulta yan ng lalo ng mga chismisan, pakialaman sa buhay ng may buhay. So Ah, paano natin yun ino-overcome? So ah, yung kahit yung mga ganong social impacts, kinakailangan nating tignan, mga ah, social and cultural impacts. ah. So, magagawa lamang ito by localizing development programs kasi at the national level, hindi natin makikita yung very unique na mga ah, problema Konteksto. sa Aha, isang yung partikular konteksto. na lugar. Mhm. Tama, yung konteksto. Ano Ah, bang environment dyan? Ano bang kultura dyan? Ano bang resources dyan? Na kailangan nating i-take into consideration para makagawa ng plano. mhm. Ako, okay. Ano ho, final words, Dr. Castro, but maybe if I can, meron akong vested interest dito eh. Kasi inuumpisan ho namin yung pag-revive ng youth show, yung Wise Speak 2.0. So, napakagaling ng mga host ko na kabataan. Pero, anong final words nyo, Dr. Castro, sa ating kabataan? Kasi, at least dealing with the youth now, parang meron silang ina-assert yung identity na nila na hindi naman sinasabi kayong matatanda, wala kayong silbi, no? Pero parang all of a sudden, they're beginning to discover their voice, I think, no? And sa akin, mahalaga, mabigyan sila ng plataforma, mabigyan sila ng espasyo para nga mapag-usapan, ano, but final words about that, the role of the youth in nation building, no? The project of building a nation. Ah, tama po 'yon ano. Hindi lang lip service kapag sinasabi natin ang kabataan ang pag-asa ng bayan ano. Mhm. Kasi yung henerasyon ko, henerasyon siguro ninyo, henerasyon natin, ah, nagawa na natin yung dapat nating magawa Magawa, at correct. panahon na yung mga kabataan sila na ang magplano para sa kanilang kinabukasan. At definitely ang bawat henerasyon
may magkakaibang mga katangian, ano? Alam Mhm. natin yung mga baby boomers, generation millennials, generation X, hanggang Z at Alpha, no? Sa bawat henerasyon, may mga magkakaibang katangian. Kahit naman tayo dati nung bata tayo, meron Mhm. din tayo mga sariling pananaw na iba sa pananaw ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola. Opo. Pero tama kayo na ang kabataan sa ngayon, very outspoken sila kasi meron silang mga medium kung saan pwede nilang ilabas ang kanilang mga sentimiento at Correct. kadalasan ito ay sa social media. Ano, nagpo-post sila ng kanilang mga damdamin at pinapalitaw nila hindi lang yung identidad ng kanilang henerasyon kundi pati mga individual na identidad. Oh, Kasi dati masyado nating isinusuko yung individual identity, parang ang kalahatan. ay isipin natin ang kapakanan ng lahat. Pero ngayon ay para sa mga kabataan napakaimportante rin ano yung sarili kong pananaw Mhm. na dapat pakinggan. Tapos meron silang mga makabagong pamamaraan. Ako very optimistic na ang mga kabataan natin ay very much aware sa mga nangyayari sa ating bansa at meron Mhm. silang mga pagtingin dito. Meron kasing mga iba na nagsasabi na ay mga bata ngayon napaka apathetic na. Walang Hindi yun pakialam. Oo, totoo. hindi totoo. Ako I Oo. disagree with Kaya that. lang, may kani-kanila silang advocacies. Merong mga Mhm. kabataan na pinili nila by choice, ay gusto ko sa usapin ng environment. Environment. Oh. Meron naman, ay gusto ko sa gender rights. Yung Oo. iba naman sa May ah, eyepiece eh. Merong pag-aalagan, eyepiece. ng eyepiece. Meron pa nga karapatan ng mga pets, ano? Oo, oo, Lahat yes. ito ay very 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 relevant. Mhm. So hindi natin kinakailangan na ang lahat ng kabataan dala-dala ang lahat ng issue. Kasi parang yan ay spesyalisasyon ng iba't Oh. ibang grupo ng kabataan. So, siguro ang challenge lang sa kabataan ay mai-transform ang kanilang mga ideya sa konkretong mga aksyon. Oh. Hindi lang manatili na isa siyang Opinyon. online post Oo. o isang online post, tama na, nagreklamo, tama na, at kumikilos sila para masolusyonan yung mga problemang yon. Oo. Hindi nila kailangang gayahin ang pamamaraan ng mga matatanda kung paano nila naabot yung mga pagbabagong hinahangad nila sa nakaraan. Dahil napaka-creative ng mga kabataan Ay, eh. totoo. Ah, sa pamamagitan ng ng Nakakabilib, arts, nakakabilib. ng music, ganyan, ay naipapakita nila yung mga hinahangad nila. Oo. Sana lang, ito yung ihahabol ko, dahil ako ay concerned sa mga issues na may kinalaman sa cultural heritage, sana rin ay madala rin nila yan at hindi tignan na, ay, nakaraan na yan, tapos na yan, ano? Opo, Kasi opo. pag sinasabi nating heritage, nanggaling sa nakaraan, pero relevant pa rin sa kasalukuyan at posible Agree. pati sa hinaharap. Opo. So, bagamat alam ko maraming kabataan ay interesado na sa mga global issues tulad ng K-pop, ganyan, Mhm. meron ding mga sariling mga issues ang Pilipinas na kinakailangan isabay dito sa mga global issues na ito. Yun lamang ang aking mga opinion. Ako Dr. Castro, maraming salamat po. Ang dami natin. Siguro minsan imbitahin namin kayo sa Y-Speak para makausap din yung Yeah, kabataan. No? sure. Thank you very much, Okay ako Professor dyan. Castro. And we will invite you, definitely. We will guest you there. So marami pong salamat and mga kaproyekto, sana po marami kayong napulot sa talakayan sa usapan kasi uh, bagaman lagi nga sinasabi sa atin, Dr. Castro, parang iba-ibang topics yung pinag-usapan natin. Pero sana nakita nyo rin yung pagkakaduktong-duktong ng mga topics na napag-usapan natin sa episode na ito ng Proyekto Pilipino. So, Dr. Castro, marami pong salamat ulit at mga kaproyekto, Salamat din. maraming salamat po. Sana ay marami kayong natutunan na pag-isipan at sana ma-inspire kayong kumilos. Ito po ang Proyekto Pilipino. Maraming salamat po.